So magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin ang disaster management. Para mas lalo nating maintindihan ang konsepto ng disaster management, kinakailangan nating maunawaan kung ano-ano ba yung mga mahalagang konsepto. Hindi exhaustive yung concepts na nakalagay dito, but I think this will be sufficient for you to understand disaster management. It will be sufficient for you to know what disaster management is and even what is a disaster. So let's start with hazards. Pag sinabi nating hazards, ito ay tumutukoy sa mga banta na maaaring magdulot o maaaring dulot ng kalikasan. Okay, that's number one. Dulot ng kalikasan o kaya naman ay gawa ng tao. Kung hindi maiiwasan, maaari itong magdulot ng pinsala sa buhay, ari-arian at kalikasan. So, ang hazard is any source of potential danger or potential damage. And hazards, kung tatanungin, it comes naturally. Okay? Nariyan na talaga yan. Yun nga lang na na-aggravate ng ating mga actions, ng ating pakikitungo sa ating environment, sa kalikasan. Okay? At tandaan din natin na ang hazards ay maaaring dulot ng kalikasan o kaya naman ay gawa ng tao. Kung kaya nga may dalawang uri tayo ng hazards. So, ang unang uri ng hazards ay anthropogenic hazards or human-induced hazards. So, nakikita natin, tao ang may kagagawan ng mga dangers o potential dangers na ito. So, ito ay tumutukoy sa mga hazards na bunga ng mga gawain ng tao. Okay? By the way, may mga hazards kahit saan kayo pumunta hindi yan nawawala. So, ano ang halimbawa nitong mga anthropogenic hazards or human-induced hazards na ito? Ito yung example na gusto kong bigyan pansin. So, kung familiar kayo dito sa color na to, so ito yung gender reveal sa popular sa mga western countries. Nag-gender reveal. What happened next is nagkaroon na ng bushfire. Okay? So, ito yung gawa ng tao. Ito yung naging epekto. And this is an example, ito, anthropogenic or human-induced hazards. Ano pang halimbawa na maaari nating ibigay? So, dinevelop ng tao yung shoreline, doon siya nagtayo ng mga bahay without consulting, let's say, engineers and other mga safety engineers, environmental engineers, at iba't iba pang mga experts. So, they have created their own hazards. Okay? Pwede rin naman ito sa halimbawa sa school. Okay? Kita nyo sa atin sa Quezon Science High School. So, kung naglagay kayo doon ng mga balakid na maaaring pumatak, halimbawa, yan, pwede yan tawagin nating mga anthropogenic hazards. Basta tatandaan natin na ito ay human-induced. Galing talaga sa mga tao. Ang ikalawang uri ng hazard ay natural hazard. Ito naman ay tumutukoy sa mga hazard na dulot ng kalikasan. So we cannot do anything about this. Like for example, eruption of a volcano. Then of course, typhoons. Natural yan. Yun nga lang, tulad halimbawa ng typhoons na na-aggravate ito ng mga ginagawa ng tao. Kung kaya yung climate change, global warming, yan, napapabigat niyan o napapalakas niyan ang typhoon, napapalimit niyan ang typhoon. Kaya masasabi natin na tao mismo yung gumagawa para magkaroon ng
mas malawakang pinsala ang mga natural hazards na kinakaharap natin. Next, vulnerability. So, ito naman ay tumutukoy sa mga tao, lugar at infrastruktura na may mataas na posibilidad na apektuhan ng mga hazards. Okay? So, halimbawa, bagyo. Sino ang vulnerable sa panahon ng bagyo? Of course, yung mga nakatira sa mga baybaying dagat, sa may mga malalapit sa tubig, sa pag nagkaroon ng environmental degradation, yung soil erosion, okay? Pwedeng yung mga nasa sa paanan ng bundok, nasa paanan ng mga bulkan for lahar flows, etc. Then of course, yung mga walang matitirhan. So, ang vulnerability ay sino yung maaapektuhan. Can be the persons, yung mga lugar, at mga infrastructures na posibleng maapektuhan ng mga hazards. So, halimbawa, doon sa Philippine Fault Line, okay? Ang daming mga bahayan sa pagitan mismo ng fault line o sa palibot mismo ng fault line. So, once na gumalaw ang fault line na ito, mapapansin mo, napakaraming vulnerable na tao, maraming vulnerable na lugar, and then of course, infrastructures. Okay. Sa pagsabog ng Bulkan Taal, sino ang vulnerable? Okay? And then, meron tayong 4 na uri ng vulnerability. Okay? Sino yung maapektuhan? Number 1, we have physical vulnerability. Okay, determined by aspects such as population density levels, remoteness of a settlement, the site, desired materials used for critical infrastructures, and for housing. So, ito ay isa sa, if I'm not mistaken, this is from Baguio. Pag nagkaroon ng landslide, so these houses, yan, napakataas ng kanilang physical vulnerability dito. Okay? And then, of course, siguro, most probably, all of them will be affected by it. Kasi hahanap at hahanap ng space ang tubig, ganun din ang putik or kung ano pa man na guguho. Okay? So they are more physically vulnerable when it comes to landslide. So it has something to do with the design and materials used for critical infrastructure and for housing. So, ngayong panahon ng bagyo, sino ang vulnerable? So, sabi natin na yung mga bahay na yari sa substandard materials, kaya ay yung mga kahoy na mabilis o maaaring matangay, so they are more vulnerable to these kinds of hazards. Next, meron din tayong tinatawag na social vulnerability. Okay. So, halimbawa sa panahon ng bagyo, nagkaroon ng flash flood, sino ang mga tao na maaaring hindi agad makalikas dahil sa flash flood na to? So, yung mga matatanda, yung mga buntis, yung mga bata, they might find it very difficult to evacuate when flash floods occur. That's why, yan ang inuuna laging ilikas. Okay? Huwag tayong sasama ng loob. Kami, kasi kayo medyo bata pa kayo, so bahagi pa kayo dun sa unang inililikas. Okay? Bahagi din, tatandaan din sa social vulnerability, hindi lang yung mobilization, hindi lang yung kakayahang makalikas, kundi kasama dito yung education level, literacy level. Sino mga tao ang hindi nakakaintindi ng ipinapahayag sa balita sa pag-asa? Okay? Storm surge. Hindi natin alam dati yung storm surge. Okay? So that's why everyone is vulnerable to storm surge. But at this time, we already know what storm surge is, how high can it go, and how devastating can it be. Kaya medyo nababawasan yung ating social vulnerability. Okay? Then we have economic vulnerability. Of course, in the face of a disaster, alam naman natin na ang may mga pera ay, syempre,
they have more at their disposal. While those who are poor might find it difficult to survive. So, anong halimbawa nito? Pag may pera ka, syempre, bawal na wala ng kuryente sa inyong lugar because of typhoon. So, those who are rich can afford generators, they can afford to buy gases or gas para gamitin sa kanilang kotse at doon magpalamig o doon matulog. They can afford to pay hotels para mas komportable silang makatulog. But the poor ones, yan, medyo mahihirapan sila. And then, sa pagkakaroon din ng mga disaster, mawawalan din ng trabaho. So, basically, makikita mo dito, people who are poor are more vulnerable to hazards and even disasters. Okay? Next, environmental vulnerability. This pertains to natural resource depletion and resource degradation. Okay, anong ibig sabihin nito? Halimbawa ngayong COVID-19 and then may evacuation. So, hindi may pwedeng ganito ang itsura ng evacuation centers. So, the people here or the evacuees here should be fewer than what it used to be. Kung 200 dati dito, 20 katao na lang dapat ngayon because of the threat of COVID-19. So, hindi lang yan sa resources ng isang bayan, di ba? Sabi natin ang disaster ay nakakaubos ng resources ng isang lugar kung hindi ito mamamanage ng maayos. So pwede rin yung tubig. Halimbawa, biglang umitim ang tubig ng prime water. So hindi na siya pwedeng inumin. Mas maraming tao ang mahihirapan dahil maraming tao ang umaasa sa potable water na mayroon tayo. So tatandaan natin na yung vulnerability has something to do with the level of our education and the quality of our life. Pwede nating sabihin na kung tayo'y mayaman, mas less yung ating vulnerability sa mga hazards and even disasters na kakaharapin natin. Okay? Now, we talk about risk. So, ang risk naman ay tumutukoy sa inaasahang pinsala sa tao, ari-arihan, at buhay dulot ng pagtama ng isang kalamidad. So, ang vulnerable na bahagi ng pamayanan ang kadalasang may mataas na risk dahil wala silang kapasidad na harapin ang panganib na dulot ng hazard o kalamidad. Again, part of the risk, sabi natin yung risk, ay yung mga taong wala talagang kakayahan o kulang yung kakayahan para maka-adapt or makaalis dun sa lugar na pinangyarihan. So, halimbawa dun sa pagsabog ng Bulkang Taal. Good if you are rich, meron ka mga pinsan, mga kamag-anak na nasa sa ibang lugar, pwede ka makabiyahe. But what if wala kang walang sitwasyong ganon sa iyong buhay? So, magkakaroon lalo ng problema or mas risky ka, mas malaki yung impact sa iyo, mas malalim yung impact sa iyo ng hazard or ng kalamidad na iyong pinagdaraanan. Okay? Tumataas ang level ng risk sa haba ng oras sa exposure sa isang hazard. That's why nagkakaroon ng preemptive evacuation. Kasi once na naroon ka na sa lugar na yun at biglang nagbaha, syempre, kinakailangan yung mga rescuers, they have to be safe first before they can rescue you. So, habang tumatagal ka doon sa bahay mo, okay, na binabaha, mas tumataas yung level ng risk na mayroon ka. Kaya, pag sinabi na lumikas agad. Hindi dapat maging matigas ang ulo. Okay? Kasi once na nariyan na yung problema, you are putting yourselves in danger, and then of course you are putting others' life or the lives of other persons in danger as well. So tatandaan natin ang risk, okay, ay pinagsamang hazard,
vulnerability, and your exposure to these hazards and vulnerability. So pagdating ng hazard, let's say nature or natural hazards, bagyo. So sinong vulnerable sa bagyo? Let's say yung mga nakataon nakatira sa baybay dagat. So kung naroon sila before, during, and after typhoon, mas mataas yung risk na mayroon sila. Okay? So tatandaan, hazard plus vulnerability plus length of exposure equates to the level of risk that you will encounter. Again, pag matagal kang naroroon sa sitwasyon na yon, mas tumataas yung risk mo na, let's say, mapinsala o mawala o masira, mawala, or ikaw mismo yung mamatay. Okay? Hindi na ako mangingiming sabihin. That's why, kinakailangan nating gawin yung iniuutos sa atin ng ating mga local government officials. Ang risk ay maaaring human, so it includes deaths, displaced persons, and even wounded. So ito yung mga luma na to ha. So here are the deaths, 3 million, 2 million, 100,000 sa China, etc. etc. So habang nag-i-improve yung technology natin, nagkakaroon tayo ng advanced warning system. So tulad ng bagyo, so last week pa lang alam na natin na may papasok na potential na maging super typhoon, and so we can prepare. We can eliminate deaths. Okay? So yan ang human risk, deaths, displaced, and wounded persons. Meron din tayong tinatawag na structural risk, damaged buildings or infrastructures, condemned building and infrastructures after the hazard or the disaster. Again, it has something to do with with our life, with the kind of life that we have. Ang isa sa mahalaga sa tingin ko ay positive na side ng disaster management is itong resilience. Okay? Ano naman itong resilience? So ito ay tumutukoy sa kakayahan ng pamayanan na harapin ang mga epekto na dulot ng kalamidad. So, how well prepared is the community? Ang pagiging resilient ay maaaring structural. So halimbawa, paparating na yung bagyo. Ano ang ginawa ninyo sa pamayanan ninyo? Dito sa aming lugar, kami nasa urban, so maraming bahay dito ang iyari sa light materials. So, I think Thursday or Friday, sinisimulan na nilang lagyan ng mga pabigat yung kanilang mga bubong. Nagkakaroon na sila ng, tinatali na nila yung iba nilang, yung ibang bahagi ng kanilang bahay. With the belief, with the faith, na after or during typhoon, it can withstand the typhoon. Okay? So, tulay, gusali, ginagawa na rin matitibay. Okay. Maaari rin ito ay makita sa mga mamamayan. Halimbawa, ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa hazard ay maaaring makatulong upang sila ay maging ligtas sa panahon ng kalamidad. So, hindi lang structural resilience ang kinakailangan, yung bahay mo safe. Okay. Kinakailangan din, meron tayong alam. Pag sinabing signal number 4, pag sinabing signal number 5, at hindi ka pa natitinag, there's something wrong. And then of course, mahalaga din ang resilience ng kalooban natin. Okay? Kasi disasters can really affect our mental health. Now, hindi naman ibig sabihin na dahil tayong mga Pilipino ay matatag, ay hindi na dapat ayusin ng pamahalaan ang pagtugon sa mga disasters. Okay? Masyadong naroromanticize ang ating Filipino resilience na sa harap ng panganib, sa harap ng problema, we remain steadfast. But again, it should not be used by the government to not do anything, not to help
people. And I think we are lucky enough that we have the Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. And I think kita naman ninyo, aktibong-aktibo ang mga sangay ng gobyerno ngayon ng ating pamahalaan, local man o barangay, local o national man, regional, provincial. They are doing their very best para maging safe tayo ngayong panahon ng pagdating ng bagyong Rolly, Super Typhoon Rolly. Okay? So, I hope you have learned something. Sa susunod na video presentation naman, ay pag-uusapan natin ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010, lalo tigit ang framework nito when it comes to disaster management. So, I am hoping everyone na maging safe tayo at this time. Thank you very much.